Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 17, versikulo 20 hanggang 26. Patuloy nating pinagninilayan ang Ebanghelyo patungkol sa pananalangin ni Jesus. At malinaw na sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo sa araw na ito na hindi lamang niya ipinapanalangin ang mga taong ibinigay sa kanya ng Ama, ang mga naniniwala sa kanya o ang mga alagad niya. Ngunit ipinapanalangin din ng ating Panginoon yung mga taong maniniwala sa Diyos, mananampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng mga alagad at ng mga taong ibinigay sa kanya bilang alay ng kalangitan. Sa madaling salita, ang bawat isa sa atin na sumusunod kay Hesukristo, nananampalataya, ay may mahalagang gawain, isang tungkulin sa pamamagitan ng ating buhay. At kapag nakita ng maraming tao ang ating buhay, isang buhay na pakikibahagi sa buhay ng Diyos, ang ibang tao ay mananampalataya rin, maniniwala rin. Kaya nga binigyan diin ni Jesucristo sa Ebanghelyong ito na ang buhay na kailangang makita ng sanlibutan, makita ng mga nilalang dito sa daigdig, ay isang buhay ng pag-iisa. Ito ang pag-iisa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama at ang pag-iisa ng Ama sa pamamagitan ni Jesus sa mga nananampalataya sa Kanya. Mahalagang larawan ng buhay ng Diyos na mamamasdan dito sa daigdig sa pamamagitan ng mga sumusunod sa Panginoon. At sinabi rin ng ating Panginoon sa Ebanghelyo sa araw na ito na ang mga nasa daigdig o mga taong makalupa ay hindi nakikilala ang Diyos. Ngunit ang mga ibinigay ng Ama kay Jesus, ang mga may pananampalataya at sumusunod sa Panginoon, sila ang totoong nakakakilala. Sapagkat ipinakilala na ni Jesus ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. At mahalaga ang salitang ito. Kailangan nating makilala ang Diyos upang malaman natin ang totoong kalikasan ng ating buhay, na tayo ay mga anak ng Diyos at ito ay mauunawaan lang natin at magkakaroon lamang tayo ng kaliwanagan kung tayo ay makikiisa sa buhay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Patuloy ang pananalangin sa atin ng Panginoon upang tayo ay maging saksi ng ganitong uri ng buhay. Isang buhay na nag-iisa at nagkakaisa dahil sa pag-ibig. Ito ang hinihintay ng maraming nilalang sa sanlibutan. At ang bawat isa sa atin ay inaatasan na dalhin ang ganitong uri ng mabuting balita upang ang ibang tao rin ay manampalataya at makalasap ng kaligtasan. Mahalaga ang ating misyon, ipakilala ang ating Panginoon at ang Diyos Ama sa langit sa isang daigdig na bulag, sa isang daigdig na walang kaunawaan, sa isang daigdig na hindi nakikilala ang matamis na pag-ibig na nanggagaling sa langit. Sa araw na ito, tayo ay ipinapanalangin ni Jesus. Ngunit tayo rin ay inaanyayahang manalangin para sa ating mga sarili, higit sa lahat ipanalangin yung ibang mga taong naghihintay sa mabuting balitang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin upang sila rin ay abutin at upang magkaroon din sila ng makalangit na paningin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.